Hello, hello. Magandang umaga po sa bawat isa. At muli po, no, salamat sa Panginoon ay pinagtipon tayo muli. At sa umagang ito ay umawit muna tayo ng awitin. Awitin natin. Tayo po lahat ay tumayo. Grace greater than our sin. Grace greater than our sin. Verse 1, ready, sing. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount output, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, grace. God's grace, grace that is pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than. Verse 2. Sin and despair like the sea waves flow, threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all. Verse 3. Dark is the stain that we cannot hide. What can we do to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, brighter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all. Last verse. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see this face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sige po, maaari na po tayo makaupo. At sa umagang ito, sa ating magpapatuloy ay tunghayan po natin ang nagatid ng tanging bilang sa umagang ito. Invocation po.
Hello, check sound. Hello.
tayo po lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 2. At basahin po natin verse 1 to 15. Salitan po nating basahin. Yan, 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 15. Ang pangungunahan ko po sa verse 1 at sa verse 2 po ay kayo po at sa verse 15 po ay sabay-sabay po tayo. Ayan. Diyan na po. Ayan. Sabi dito, verse 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard me among many witnesses, the same commit thou quickly, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. Verse 7, Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ, the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. Wherein I suffer trouble as an evildoer unto bonds, but the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Verse 11, it is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. These things put them in remembrance, charging them forward, that they strive not backwards, but Verse 15, sabay-sabay po tayo. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Purihin pong pagkabasa ng salita ng Panginoon tayo. Manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa araw na pinagkalo mo sa bawat isa Panginoon. Ang dalangin namin na patuloy kang manguna sa aming gawain sa umagang ito, sa mga gagamitin mo Panginoon na ministeryo Panginoon, ay ikaw pong bigay ng kalakasan at karunungan Panginoon sa bawat taong tatayo, aawit, magmo-moderate, magsusong lead Panginoon sa umagang ito. At even Panginoon, ang dalangin din namin sa mensahe na aming mapapakinggan ay patuloy ka na ikaw ang maging sentro ng aming pag-aaralan. Patuloy Panginoon na ikaw ang maitaas, mag-glorify ang pangalan mo Panginoon. At dalangin din namin Panginoon sa mga makikinig, ay bigyan mo kami Panginoon ng mahabang attention span Panginoon sa pag-aaralan namin, at maging observant din kami Panginoon sa aming pinag-aaralan Panginoon. Hindi lang kami makinig Panginoon, kundi matuto rin kami Panginoon sa iyong salita. Kaya sa mga oras na ito Panginoon, ikaw na po, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang mga bagay na ito. Humihingi po kami Panginoon sa iyo ng panibagong puso, at alisin mo Panginoon ng anumang bumabalot na ego and pride dito sa aming puso Panginoon. At palitan mo ito ng ng puso na matuturuan Panginoon sa umagang ito. Kaya salamat sa kabutihan mo Panginoon. Ito dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Tayo po'y umawit. Sige, batiin po muna natin ang bawat isa. Awitin natin, ligaya ng buhay. Awitin natin ang common love. Ligaya ng buhay, ready? Sing. Ligaya ng buhay. Kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manulubos mo.
Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes. Next po natin awitin, How Firm a Foundation. How firm a foundation. Verse 1. Ready, sing. How firm a foundation is saints of the Lord. Listening for your faith. Excellent word. What more can he say? Unto you he has sent to Jesus have fled. Fear not, I am with you. Be not dismayed, for I am your God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help you, and cause you to stand, upheld by my right to sing impotent and Rhoda did first I call you for I will be with you, thy troubles to rest, and sanctify you. Your deepest distress, and through fiery trials thy pathway shall lie. My grace falls to thee, and shall be thy supply. The flame shall not burn thee, I only desire your dross to consume, and your woe to so that on Jesus still lives for repose. I will not desert to his most. God's own Lord help to sheep. I'll never forsake. At huli po nating awitin, Now I Belong to Jesus. Now I belong to Jesus, verse 1, ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no part, evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time.
po, tayo po'y manalangin at ipanalangin po natin ang ating pagbibigayan sa umagang ito. Meron din tayo pong QR code mamaya na ipa-flash at sa ating pong tayo sunapiring ay dito po. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat Panginoon sa napakasayang pag-aawitan. Tuloy namin Panginoon pinapanalangin din ang aming pagbibigayan sa umagang ito. Na patuloy ka Panginoon na sumiyasat sa puso ng bawat isa as we give Panginoon. Nabigay namin ito ng may buong katapatan at may buong puso Panginoon. At sa bawat likom pera namin malilikom Panginoon ay magagamit ito, gamitin mo ito sa pagpapahayag Panginoon para ng Ebanghelyo at sa pagpapatuloy pa Panginoon ng aming church sa mga pangangailangan sa finances Panginoon. Kaya salamat Panginoon sa kabutihan mo sa bawat isa. Ito'y dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Awit natin, give thanks. Give thanks, ready, sing habang binibigyan natin ang ating kaloob. Give thanks, ready, sing. Give thanks. Sige po, maaari na po tayo makaupo. At sa ating magpapatuloy po, ay mapakinig po tayo ng song offering. Nakakunik ka ba? Tingnan muna. Delikado.
naghahanda po yung ating choir ay umawit pa po tayo ng isa pang awitin. Awitin po natin, Rescue the Perishing, ang first and last stanza. Rescue the perishing, verse 1. Care for the dying, touch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, weep up the fallen. Tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus we sing. Rescue the perishing, beauty in dancing. Stand for the people, the Lord will provide.
Amen po. At stand firm, never compromise. Amen. Sa song po na yan. At ngayon po ay magpapatuloy pa rin po tayo sa series po ng ating pong inaaral sa Book of Jude. At tayo po ay nasa verse 5 hanggang 13. At ito po ay two-part. Ngayong umaga pong ito at mamaya pong hapon dapat po si Brother Daniel lang tagapagsalita po ninyo. Mahaba po kasi. Ayaw natin i-compromise yung time limit po natin para di natin mabigyan ng exposition itong ginagawa po natin. So, mas mabuti nang hatiin nilang sa dalawa so that makuha po natin what is the message of the book of Jude o yung aklat po ni Jude. Kaya ngayon po umaga pong ito ay samahan niyo po akong muli sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Tayo po tumayo lahat at basahin po natin magmula verse 1 hanggang verse 13 ng salitan. At kung nandyan na po kayo sa inyong mga Biblia, say amen po. At sa mga kasama po natin sa online, meron pong provided na Bible verse sa inyo pong mga screen. At samahan nyo rin po ako dyan sa mga tahanan po ninyo sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. At muli, magandang umaga po sa mga kasama po natin sa online streaming. Nandyan na po ba? The Bible says in verse 1, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. Mercy unto you and peace and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of a common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should be earnestly content for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crafty in universe, who were before of old ordained to this condemnation, Ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. The angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he had reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him railing accusation, but said, The Lord rebuke thee. But these speak evil of those things which they know not, but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the arrow of Balaam for reward, and perish in the gainsaying of Korah. These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Now they are without water, carried about on wings, trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the root. Altogether, raging waves of the sea, foaming out of their own shame, wandering stars, to whom they reserve the blackness of darkness forever. Praise God for His word, the true face of the apostate. The true face of the apostate. Yan po ang nakatala sa ating mga binasang talata, particular sa verse 5 hanggang verse 13. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito at muli mo kaming bigyan ng karunungan, pangunawa at mahabang attention span para magdig-digger bigger sa inyo pong salita, Panginoon. At dalangin po namin na kayo po ang siya magbigay sa amin ng karunungan pa na nagmumula lamang sa iyo. At dalangin ko po, Panginoon, ang anumang gumugulo sa aming isipan ngayong pong oras po na ito, distraction man sa aming mga naiwan sa tahanan, ay kayo pa rin po ang siyang tumangan po sa amin sa pag-aaral po nito. At dalangin po namin sa mga oras po na ito na ako'y gamitin mo po, Panginoon, bilang
bilang mensahero mo at hindi magbigay ng aking opinyon o ng sariling insight sa talatang ito. Salamat po, Panginoon, at panatiliin mo kaming tapat sa iyong salita, Panginoon. At maging paalala po sa amin ang mga warnings na mababasa po namin sa pag-aaral po namin ito sa buong maghapon. Salamat po na marami. Ito ang samot dalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. And please pray for me. Ngayon po kasi talaga masama ang aking paramdam. Na-atake po ako 2 days na lang aking insomnia na naman. Kaya medyo hindi maganda ang aking mood. Kaya kung nakita niyo po ako nananahimik dyan, hayaan niyo muna ako. Ika nga nila, bigyan niyo ako ng space muna. Okay, so ang ating pong pag-aaral po na ito ay may main idea pa rin sa buong aklat ng Jude. Contend for the faith by remaining kept in God's love, trusting the Lord who has kept His judgment for the ungodly, and resting in God who is able to keep us from falling. At mga kapatid sa Panginoon, maraming tao po ngayon nagsasabi na hindi mahalaga ang doctrine. Ang importante, magmahalan tayo. Others says, don't judge. Tanggapin lang natin na kung sino yung nagkiklaim na sila ay Christian, i-welcome natin sa ating kalagitnaan. Mga minamahal, kung kayo ay tatanungin, yan ba talaga ang sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon, partikular sa pinag-aaralan po natin ngayon? Mga minamahal, ang sagot po ng aklat ni Jude o ng liham po ni Jude sa kanyang mga audience is a big no. N-O. Tapos. Mga minamahal, gusto ko pong i-correct po ang ating isipan na magkaiba ang makipagdebate sa dumepensa sa pananampalataya. Magkaibang bagay po yon. At hindi po tayo dapat manahimik kapag ang gospel ay inaatake. Mga minamahal, the greatest danger to the church has never been persecution from the outside. Remember that. The greatest danger has always come from the inside. Mga minamahal, hindi ito laging nanggagaling sa mga atheist o sa isang mga pagano, sa Iglesia ni Cristo, sa mga saksi ni Jehovah, o sa isang unbeliever. Mas madalas po itong nanggagaling sa mga taong nasa loob na ng church, gumagamit ng mga biblical language o mga terminolohiyang pang theologian, speak about grace, quote scripture, ngunit ang kanilang buhay ay laging nagtuturo ng taliwas sa katotohanan ng salita ng Panginoon. At ito po ang dahilan kung bakit ang liham po ni Jude ay dapat intended na mag-encourage about the common salvation. Kanya lang kailangan niyang palitan sapagkat there are certain men who crept unaware inside sa congregation. Sa pating passage po ngayong umaga, makikita po natin ang apostasy ay hindi lamang paglayo sa katotohanan. And please be guided muna mga minamahal. Magkaiba po ang backslider sa apostate. Magkaibang bagay po yan. Anyway, mga minamahal, makikita po natin na ito po, ang apostate ay rebellion against the Holy God. Ang mga backslider, mga minamahal, mga sadyang nanlamig sa Panginoon na kailangan natin dalhin pabalik. Hindi ikondena. Hindi yung nawala na nga sa kongregasyon, sisipain mo pa. No, mga minamahal, pull them out of the fire, sabi ng Jude. At mga minamahal, ang apostate ay maaaring mukhang espiritual sa panlabas. Ngunit sa mata ng Diyos, listen, sila po ay rebelde, corrupters, at destined for judgment unless they repent. Mga minamahal, tao din naman yung mga yan. Pag na-rebuke sila, na-confronta, and mag-repent, pull them out of the fire. That's why napakahalaga ng pagdepensa sa pananampalataya. Hindi yung inaatake na ito, mananahimik lang tayo, na para bang tama sila at mali tayo. Mga kapatid, again, ang preaching po na ito ay hindi para maging suspicious tayo sa bawat pumapasok sa pintuang pong yan. It is to make us discerning. Hindi ito para maghasik ng takot, kundi upang palakasin ang ating commitment sa katotohanan po ng salita ng Panginoon. At ang tunay na pag-ibig ay hindi po nagbubulag-bulagan sa kasinungalingan. True love always protects the truth because the truth alone saves. Kaya nga, thesis statement po natin this morning, Jude reveals that apostates are identified by their rebellion against God, their corrupt character,
and their certain judgment. Mga minamahal, as we study Jude 5 to 13, tanungin natin ang ating sarili kung tayo ba'y discerning sa paligid po natin. Makikilala ba natin ang tunay na anyo ng apostasya? Matatag ba tayong maninindigan sa pananampalatayang minsan nang ibinigay sa mga banal? O magiging komportable na lang tayo sa tinatawag na kompromiso para hindi makasakit ng ego ng iba? And that church, mga minamahal, is exactly kung saan ang maraming Kristiyano find themselves today. Maaaring alam na nila ang katotohanan, maaaring narinig nila itong ipinangaral, maaaring nabasa na nila ito sa scripture, but somewhere along the way, nagiging komportable ang ilan at nagiging kampante, nagiging complacent, and that complacency is the breeding ground for apostasy. Sabi nga, yung isang maliit na pinabayaan natin, pwede ang lumaki. Mga minamahal, the main idea is this: true believer must discern the character of apostates in order to remain faithful to the truth of God's Word. At from verse 5 to 13, makikita po natin ang tatlong biblical characteristic that reveals the true face of the apostate. And number 1, the apostates are marked by rebellion against God. Markado, mga kapatid, ng rebellion against God. So, sa text po natin, mga minamahal, sabi po niya sa verse 5, I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this. Mga minamahal, sinasabi po ni Jude po dito, maaaring narinig nyo na to at alam nyo na tong mga example na ito. Saya, makinig kayo. So makikita po natin sa mga susunod po na talata na gumamit po si Jude ng mga halimbawa na alam ng kanyang audience yung patungkol sa history ng Israel, sa kanilang literature ng fallen angels at ng Sodom and Gomorrah. Not only that, ginamit din ni Jude ang pseudegraphical work na Assumption of Moses at Book of Enoch, na debatable kung bakit ginagamit ng ilan. At kapag ginamit ng ilan as reference, ang tingin ng ilan, mga kulto. Mga kapatid, paano natin maiintindihan kung hindi natin i-quote? Are you aware na si Apostle Pablo gumagamit din ng mga quotation ng mga nasa po niya? Sa paligid niya? Nag-quote din siya ng mga komentaryo. At alam nyo, bigyan ko yung example. 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. And what is that? Example lang po ito, wala to sa context. Dapat next week pa po ito eh. Sample lang po, be not deceived, evil communication, corrupt good manners. So unang pagtingin, saan book galing yan? Sa unang pagtingin, saan yan galing? Marahil iniisip ng ilan sa inyo Proverbs, Deuteronomy. Pero let me say this to you, hindi yan galing sa Bible. Hindi yan galing sa Proverbs nor Deuteronomy. Galing yan kay Menandre na isang actor, stage actor nung panahon ni Paul. You see? So para maintindihan po natin na hindi naman masamang gumamit na bigyang reference yung mga nauna o yung yung mga ginamit po dito ni Jude. And later on, by next week, maintindihan natin bakit ginamit niya si Enoch na wala naman sa Bible natin. Bakit ginamit niya yung Assumption of Moses na wala naman sa Bible po natin. Kaya dito makikita po natin, gumamit si Jude ng mga paglalarawan ng historical writings, historical events na alam ng mga Hudyo. At makikita po natin una, yung Israel's unbelief in the wilderness. That's the first example, mga minamahal. Israel's unbelief in the wilderness. How that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believe not. Now, tinan nyo mga minamahal, napaka-devastating po ng example na ginamit po dito ni Jude. Now, the Lord, ang Panginoon po mismo, ang nagligtas sa Israel mula po sa Egypt. We all know that, mga minamahal, story pala ng Exodus.
At hindi lang po ito basta human deliverance, mga minamahal. Hindi rin po ito political liberation movement. This was divine, sovereign, and miraculous intervention. Mga minamahal, 10 salot po ang dinala ng Diyos sa Egypt. Remember that. Makikita po natin yan bago binigay ang 10 utos ng Panginoon. Meron munang 10 salot para makipag-contend si Moses kay Paraon. But we all know that. 10 salot na pinadala ng Diyos sa Egypt. Yung tubig sa Nilo, naging blood. Darkness covered the land for 3 days. Yung firstborn, yung firstborn of Egypt were struck down. Pinatay, kinitil. At alam nyo, ang climax po ng Old Testament redemption is this: parted the Red Sea. And let these people stood on dry grounds while the waters collapsed on Pharaoh's army. We all know that story, right? Tinuturo yun sa Sunday school. That is the Exodus. Yun po yung greatest act of salvation in the Old Testament. And mga minamahal, every Jew in the first century ay alam po itong istorya po na ito. Kumbaga, magsabi lang ako sa yung ganitong event, alam mo na yon. Alam mo na kagad yun. Papasok kagad yun sa istorya, sa isipan mo. Sapagkat ito yung kanilang identity. Ito yung kanilang national memory. Kina-commemorate po nila ito. Ito yung kanilang foundation of their worship, their calendar, their theology. Ba? Yan yun. In a sense, ito yung ganito yung sinabi sa kanila na we are the people whom God Himself delivered from Egypt. Pero alam nyo kung ano yung terrifying part, mga minamahal, yung terrifying part? Sinabi ni Jude mismo na yung Panginoon mismo na nagligtas sa kanila ay yun din ang pumuksa sa kanila. The word destroyed, sabi nga there, afterward destroyed them that believe not. The word destroyed is apolumni. It means total ruin. It means permanent judgment. It means final, irreversible destruction. At yung nakaranas po nitong destruction nito ay hindi po mga pagano, mga minamahal. Hindi yung mga Egyptian. They were the very people God had saved. At ngayon, anong event yung pinatutungkalan dito ni Jude? Now, gusto ko maintindihan natin na he is referring to the generation that came out of Egypt at ang lahing nakarinig ng tinig ng Diyos sa Sinai, yung mga pinakain ng mana, yung pinainom ng tubig mula sa bato, nakakita ng pillar of clouds at pillar of fire, and yet, nung sila po ay nakatayo na sa borderline ng promised land, they refuse to believe. You know what? You know why? Anong sabi nila nung makita nila yung 10 espiya? 10 ba? 12? 12? Let me check na lang mamaya. O basta yung pinadala yung espiya. Ang sabi ng iba, para lang tayo, mga tikpaklong sa laki nila. Malalaki yun eh. Pero anong sabi ni Joshua and Caleb? Hindi. Tuloy tayo. Yakang-yakan natin yan. Non-verbatim yan ha. Mamaya sabihin nyo, nakasulat ba yung yakang-yaka? Wala dun yun. Binoy Bible yun. And guess what, mga minamahal? Ang sabi po ng Numbers 14, your carcasses shall fall in this wilderness. Your children shall wander 40 years. You see? Nung magpadala ng 12, ang nilagay ng binalik na report, takot. Hindi pa nanampalataya. So ano nangyari? The people wept. They refused to enter. Kaya ngayon, ang sinabi sa kanila, yung inyong mga katawang lupa, mamamatay dyan sa ilang. With exception, of course, ni Joshua at Caleb. Kaya mga minamahal, they were saved from Egypt. Sa katotohanan lang. But they were destroyed in unbelief. Na para bang hindi pa sapat yung pagkahati ng dagat na pula?
At natakot sila doon sa mga higanteng nasa Kanaan. Now, church, wag po nating ma-miss kung ano ang sinasabi ni Jude po dito. He is making an argument na kung saan dapat maliglig ang bawat isa sa loob ng sanctuary po na ito. Na inilalagak yung kanilang assurance on anything other than genuine personal faith in Jesus Christ. The argument is this, mga minamahal. Being part of God's externally delivered people does not guarantee final salvation if there is no genuine faith. At isipin niyo mabuti ang mga minamahal. Ang mga Israelitang ito, nasa kanila na lahat ang advantage, kung tutuusin lang. They were personally delivered by God Himself. They witnessed the most powerful miracles in human history. They heard God's voice. Pero ganun pa man, they perish. They perish. Sapagkat external privilege without internal faith is worthless before God. At yan yung danger na ine-expose ni Jude sa liham po niya na ito. Parehong danger din na nag-i-exist sa churches today. Maraming church sa paligid po natin na naniniwalang they are saved because they grew up in a Christian home. They were baptized as infant or as children. Diba? They are members of a local church. They have had spiritual experience. They felt something. They cried. Pa-amen, amen pa. Pataas-taas pa ng kamay tuwing worship song. Yung parents nila ay Kristiyano. Naglilingkod sila sa ministry. Listen, ang response ni Jude dyan ay ito. Yung Israel nga na may more privilege kaysa sa atin, narinig nila nakita nila yung mirakulo, narinig nila yung boses ng Panginoon, pero dahil sa kanilang rebellion, Israel was destroyed. The same to us, mga minamahal. Hindi po garantiya ang lahat ng bagay na yun. At para sa isang Hudyo sa unang siglo, ang argumentong ito ay absolutely devastating. Ang Exodus, identity po nila yan Yan ang kanilang pride. Kumbaga sa theology, yan yung pride nila. Yun ang foundation ng kanilang religious system. At sinabi po ni Jude sa kanila, ang mismong mga taong iyon, ang mga ninuno na iyon, ay winasak ng Diyos dahil sa kanilang kawalang pananampalataya. At alam niyo kung ano ang implication po nito sa mga false teachers na nag-creep inside the church? Kung ang mga ninuno nila na mas malaki ang privilege kaysa sa kanila ay hindi nakatanggap sa judgment, how much more na sila? They were not exempt. Hindi sila exempted. Kaya alam niyo mga minamahal, nakapasok man sila, ang judgment ng Diyos sa kanila ay yun na. Unless they repent. Another example is this, the rebellion of angels. Verse 6. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, He hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Now, magmula sa human realm, pumunta po si Jude sa supernatural realm. At kung ang first example ay terrifying, itong halimbawa na ito ay gayon din po. Now, we speak of angels, mga anghel, mga minamahal, na did not keep their first state. Yung phrase na first state po dyan is from the Greek word arche. Arche. Meaning original position or beginning authority. Alam nyo, these angels, kung tutusin, may mga privilege din po sila. Naka-assign po sila sa position sa presensya ng banal na Diyos. Naglilingkod sila sa tabi ng Diyos mismo. They worship Him. They existed in the very direct regions of His glory.
Just imagine yung mga anghel, nandun na sa trono, malapit sa trono. Pero ganun pa man, ano po ang ginawa po nila? They left. They left their own habitation. At ang left their own habitation is oiketerion sa Greek. Yung kanilang assigned dwelling place. At hindi po yon by accident. At hindi rin po yon basta nagkamali lang sila. Ito po ay deliberate at willful act of rebellion ng mga anghel. They chose to abandon the position God had given them. Now, tignan po natin yung significant theological discussion patungkol po sa precise identity of these angels. Maraming mga scholar po na kinokonekta po ang passage po nito sa Genesis chapter 6 verse 1 to 4, kung saan yung sons of God took human wives. By the way, mga minamahal, kailangan po natin maging malinaw po nito. May dalawang view po dito. Ang sabi ng mga Jewish scholar, the sons of God, ito talaga yung mga fallen angel na nagkatawang tao para anakan lamang yung mga daughters of men, yung mga earthly. So that nag-exist yung alin? Mga giants. Another says, sa kabilang banda, yung isang view, the sons of God were the sons of Seth. At yung daughters of men, kay Cain. Now, ano yung pamumpo sa dalawa? It's for you to conclude. It's for you to conclude. Kasi, kung titignan lang natin yung isang side, meron Jewish context. Kung magpo-pause tayo sa Jewish context, paano naman yung isang side? Then it's for you to conclude. Ano sa dalawa? Kayo na lang ha. Ako may stand po dyan. Pero kayo bahala kung ano ang tingin nyo dyan. Ito ba yung mga fallen angel na inanakan? Wala silang genitals eh. Pero wala rin mo sinabi kung paano sila nagkaanak. But remember, may book of Revelation. May book of Revelation. Imposible ba na magkatawang tao sila? Katulad nung nangyari nung talaktakan kay Abraham at kay Lot. Mga angels din naman yun na nagkatawang tao. So, possible. And take note, sa Revelation may sinabi din po that the fallen angels, yung nagrebelde sa Panginoon, ay nakatakda na sa eternal judgment. Kaya, nasa inyo ang conclusion. Sabi ko sa inyo, ako may stand na dyan. At nabago yung stand ko dyan dahil dyan. Kasi nga, may Jewish context. Okay? Bahala kayo ha. It's for you to conclude. Now, mga minamahal, sabi nga na po natin, yung iba, nakikita po ito as original fall of Satan and his angel. But sa Jewish tradition, particular sa Book of Enoch, spoke extensively about this event. Now, ito yan. Bakit ba ulit-ulit ka, Kuya Ramir, binabanggit mo yung Assumption of Moses, Book of Enoch? Of course, bukod sa example, this is the second one. Sa isip ni Jude, o sa iisipin ng mga audience niya, binabasa nila yung writings ng mga ninuno natin. Bakit di natin basahin yung writings si Jude? Makukuha ninyo? Binabasa nga ni Jude yung atin eh. Basahin din natin yung kanila. So that, makakita natin yung side. Nakukuha nyo na? May book po ako nito, First Enoch. Sa inyong kopya? Sa inyong kopya? Comment down. Hanapin ko sa drive ko. Gusto niyong kopya? Gusto niyo? Is that your final answer? Bibigyan ko nga kayo. Saan ka sa inyo? Yung mga lalaki lang ang gusto. Hi ladies, ayaw nyo? Hanapin ko. Bigay ko sa inyo. Baka naman yan ang devotion nyo bukas, ha? Mag-book of Enoch kayo, ha? Aba, reference lang natin yan. Hindi yan, by the way, hindi yan pasok sa inspired word.
O baka ma-misinterpret po ako ng mga nanonood. Hindi po yan pasok sa canonical at inspired word. Reference lang po yan. Parang ikaw na, pastor ka, gumagamit ka ng commentary, tapos ilalagay mo sa preaching mo, tapos sinapipreach mo. Parang ganun lang yun. Alam mo, palitan mo yung example. Nasa Pilipinas tayo, may snow. And alam niyo naman kung ano yung nangyari sa Genesis chapter 6 verse 1 to 4, right? And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the Son of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all they choose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man. For what he also is flesh, yet his day shall be 120 years. Ito yung merong isang author ng book, ang sabi niya, sa mga ganitong komentaryo, Sons of God, remember yung kay Paul, yung argument niya sa chapter 6 ng 1 Corinthians, di ba we judge the angel? Wala pang ibang commentary na nagsasabi tungkol sa unseen realms. Lagi nilang nilalagay, Sons of God, anak to ni ano. We judge angels, mga false teacher tong angel. But may nakapagsabi na ba tungkol dun sa Psalm 82, yung host ng heavenly host, which is the unseen realms? Diba? And later on, pag nasa Psalm 82 na tayo, sabihin ko kung ano yun. Pero for now, 57 po na tayo. Now, mga minamahal, again, maging maingat po tayo na mag-build tayo ng dogma sa mga extra biblical resources. The Book of Enoch and the Assumption of Moses is extra biblical sources lang. Hindi po inspired ng word. At hindi siya kasama dito. Ba? Hindi nga sinama yung Judith, Tobit, si Belang Dragon, yung awit tatlong kabataan, the Apocryphal book. Diba? Pero, ginagamit yon as history. Nabanggit nga doon si Alexander the Great Gusto nyo maintindihan what happened sa silent years? Apocrypha. Pero, hindi siya kasama sa ating 66 book. Kasi, 66 book nga, nahihirapan tayong basahan. Dadagdagan nyo pa ng ilan, di 72. Ha? So, 66 na lang daw. At alam nyo, mga minamahal, nung binanggit po niya itong writing sa Book of Enoch, isa lang po ang nasa isip ni Jude. Ang punto ni Jude. May kalalagyan din sila. He hath reserved in everlasting chains under darkness. And the word reserve is tereo. Tereo. Actively guarded. Kept secure. God is not passively allowing these angels to be imprisoned. He is actively maintaining their confinement. Alam niyo sa Revelation, di ba meron Tartarus? Kung nasaan si Apollyon at si Abaddon. Tama ba, Abaddon? Sino yan? Okay, nayanawaan nyo. Revelation. So, sinasabi po dito ng ating ni Jude na he is actively maintaining their confinement. Hindi sila malaya. Hindi sila kumikilos ng walang parusa. They are held by the sovereign power of Almighty God until the final day. At sa mga huling araw, tinawag na the judgment of the great day. Ito po ay eschatological, final, definitive judgment at the end of all things. Para sa mga anghel, there is no parole. Remember walang gospel para sa kanila. Ang gospel exclusive sa atin. There is no appeal. Walang second chance. Their judgment is certain, permanent, and already in effect.
Now, church, consider natin yung sinasabi ni Jude sa argument po niya na ito. First, pinoint niya yung Israel. Sapagkat human being with divine privilege, they were judged. Now, he points to angel. Supernatural being with direct access to God's presence, sila man din ay huhusgahan. At yung logic ay hindi po matatakasan. If even angels, being who existed in the very presence of God, who saw His glory with unfallen eyes, who served Him in heavenly courts, if even they were not exempt from judgment when they rebelled, then no one is exempt. Alam nyo, no human being, no religious leaders, no false teachers, no one who claims spiritual authority or privilege, no one. Walang makakatakas sa paghusga o paghuhukom ng Panginoon. At ito po yung additional implication na dapat din nating makita na pinaparating sa atin ni Jude. Yung rebellion po ng angels was unredeemed. Walang gospel sa kanila. Hindi nagpadala ng Savior for fallen angels. Di ba? Even sa Hebrews chapter 2 verse 16 tells us na verse 6 please. Hebrews 2:16. I'm sorry. Hebrews 2:16. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seeds of Abraham. Walang gospel para sa mga demons. O hindi yung demon na naiisip mo, yung demons na nasa unseen realms. There is no redemption for the devil. Sapagkat yung kanilang rebellion ay nagdala ng immediate, permanent, at irreversible judgment. At ano ang application po nito sa mga false teachers sa time ni Jude? At para na rin sa nagtrample ng truth today. Do not presume upon the grace of God. That's it. Ang mga anghel, wala na chance mag-repent. Kaya habang ako at ikaw ay humihinga pa, the window of grace is not infinite. The day of judgment is coming. At para dun sa mga nagpe-persist ng rebellion, the outcome ay pareho lang. As it was for the angels, permanent separation from God. Ang mga Hudyo noong unang siglo ay pamilyar na po sa tradisyon ng fallen angels. Kaya alam nila yan. Sa kanilang rabbinical writings, na puno ng commentary tungkol sa rebellion ng angels, lalo na sa Book of Enoch at Genesis chapter 6, which is not in the canon of Scripture, Book of Enoch. Kaya ang reference po ni Jude ay hindi speculative or novel. Ito po ay established theological territory. Pero ang application po nito, mga minamahal, is this. Sinasabi ni Jude sa mga false teachers, kayo na nag-aangkin ng authority spiritual, kayo na nagtuturo ng walang konsekwensya ng rebellion, tingnan nyo ninyo ang mga anghel. Mas mataas ang kanilang authority kaysa sa inyo, sa atin. Look ha? Right? Hebrews, sinabi yan. At sila ay naka-chain hanggang sa araw ng paghuhukom. Sinasabi dito ni Jude is this: huwag niyong isipin na kayo ay exempt kaysa sa kanila. Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah's immorality. Verse 7. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over fornication and going after strange flesh, are set forth for example, suffering the vengeance of eternal fire. Now, dinala naman po tayo again ni Jude sa mas pamilyar at alam na alam ng lahat, Sodom and Gomorrah. At ang Sodom and Gomorrah ay synonyms sa judgment.
At kapag narinig po ito ng mga first century Jew, Sodom, naiisip po agad nila yung historical. Maiisip agad nila yung fire from heaven. Maiisip po nila yung lungsod na naging abo. Maiisip po nila agad yung mapaninsalang paghatol ng isang banal na Diyos sa kasamaan ng tao. And Jude says that Sodom and Gomorrah and the cities around them, listen, around them hindi lang yung particular na city na yun, kundi nakapaligod, were guilty of specific sins. At ano yun? Nauna, giving themselves over to fornication. The Greek word here is ekporneo. Intensified form that means to give oneself over completely, utterly without restraint to sexual immorality. At hindi po ito occasional sin. Listen, hindi ito isang panandaliang pagbagsak. Ito ay isang ganap at tuluyang pagyakap sa sexual na karumihan. Ekpornea. At sa halip, it was celebrated. It was not resisted. Hinahabol pa nga nila. But second, going after strange flesh. At the word strange is heteros, meaning of a different kind. Ang reference po na ito ay pumapatungkol sa kanilang sexual activity that violates God's created order. Specifically, alam niyo na, homosexual behavior. You know the story yung kay Lot? Nung bumisita yung dalawang mag-warning, yung angel, kumatok, tok. Balita ako, may bisita nga daw dyan. Pwede mo ba ipakilala sa amin at nang masipingan namin? Ano sabi ni Lot? Wag yung mga bisita ko, wag nyo silang galawin. Yung dalawang anak ko nila, mga birhin pa to. Pardon me doon sa kung nabibigla kayo sa word but yun yung eksakto na sinabi. You see? Pero alam nyo, hindi lang po yung homosexuality ang problema. Even sila ay masiba rin. Look at Ezekiel. Masiba. Alam nyo kung bakit mas lalo naging strange flesh? Hindi lang homosexuality. Hindi naman tao yun eh. Hindi naman tao yung gusto nilang galawin. Kaya yung strange flesh po dito, hindi lang po ito homosexual behavior na dinescribe sa Genesis 19:45, but also encompassing any sexual practice na lumalagpas sa boundary that God has established in His design. O maaaring hindi man nabanggit, baka may nagpa-practice ng bestiality. Tao, ginagalaw yung hayop. That is Sodom and Gomorrah. Kaya nga, sodomy. The men of Sodom, alam nyo, hindi nila pinopursue yung women. They pursued other men. They went after flesh that was strange. Outside the natural, God-ordained design. That is strange. No, sabi sa Genesis chapter 19 verse 45, but before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young. You see that? Hindi lang yung mga matanda ng bakal, yung nakapaligod, pati bata. Baliktarin nyo nila yung bakal, o rambulin nila yung bakal, yun. Mararamdaman mo talaga yung kaba pag nandun ka sa loob ng silid ni Lot. Mararamdaman yung kaba, kabaklaan.
all the people from every quarter, and they called unto Lot and said, where are the men which came into this night? Bring them out also, that we may know them. Hindi lang yung makilala na know, that is obsolete po sexual intercourse. Para makasiping namin sila. At ito na po ang resulta. Are set forth an example. Jude, balik tayo sa Jude. Are set forth for an example. The word example is deigma. It means is a specimen on display, a warning exhibit. Sodom and Gomorrah are not just history, by the way. Sila po ay permanent public divine warning to every generation. And the nature of their punishment is this: suffering the vengeance of eternal fire. The fire that fell on Sodom was not merely temporal. It was a preview of eternal judgment. Ano yung umulan, by the way? Apoy at asupre. Genesis. Saan magtatapos ang humanity na nag-reject kay Kristo at mga false teacher? 21 ng Revelation. Magtatapos sila sa apoy at asupre. Same, no? Preview lang pala yun. Kaya nga sabi kay Noah, don't worry, ang covenant ko sa'yo, hindi ko nagugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. O, di ba napaka-humorous po ng Diyos sa apoy? Sa apoy naman. Pero tinupad niya, hindi na tubig. Apoy. Alam niyo bakit apoy? Kasi baka may mga swimmer makalangoy pa. Pag yung ang impyerno ay tubig, baka may makalangoy pa Pero sa apoy, I'm sure hindi kayo makakalangoy. I mean, hindi kayo hindi sila makakalangoy. Ba, safe na ako doon. Hindi na ako marunong pangalumangoy. Dadalhin niyo pa ako sa You see? Nabiro lang yan mga kapatid But gusto kong tingnan niyo yung seriousness. The word eternal is aionios. Everlasting without end. At ang apoy na tumupok sa Sodom at Gomorrah ay siyang susunog pa rin sa mga kaluluwa ng mga bulaang mangangaral. That's why mapanganib po ang bulaang mangangaral. Dadaling kanyan sa pagkadaya. And listen, mga minamahal, everyone is accountable. Everyone faces the same holy God. And everyone who rebels will face the same kind of judgment, appropriate to their situation but certain in its coming. And church, pansinin po natin mabuti po ito. Ang kasalanan ng Sodom was not merely sexual, though it was that. The deeper sin was total surrender to sin without restraint. Hindi lang yung kaba ang kanilang sin. Mas matindi pa doon. Diba? Giving themselves over implies a complete, voluntary, enthusiastic abandonment to wickedness. Hindi sila na-open sa ganitong klaseng sin. They run toward it. Hindi sila napuhulog sa ganitong immorality. They gave themselves to it. Wholly, completely, without reservation. At yan ang nature ng false teacher na kinokombat ni Jude. Ang mga bulaang gurong ito, mga minamahal, ay hindi lamang po gumagawa ng pagkakamali sa teolohiya. They were using grace as a license for sin. Ba, sinasabi nila, ligtas ka naman you can do what you want. Diba, si David nga hindi lahat ng umiyak, tunay na pagsisisi. Remember Esau sa Hebrews chapter 12. Kaya tingnan nyo, ang sagot ni Jude sa kanila, tingnan nyo ang nangyari sa Sodom.
Look what happened kapag ang kasalanan ay hindi tolerated but celebrated. No, hindi lang tolerated, kundi celebrated. Look at what happens when society gives itself over completely. Kaya yung judgment po nito, hindi po ito hypothetical. It is literal. The judgment is not for future only. The judgment has already been displayed for all of history to see. Para sa mga Hudyo, ang Sodom and Gomorrah, ang ultimate symbol ng divine judgment. At alam nyo, ginamit din ito ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 10 verse 15, nung sinabi po niya, "It shall be more tolerable for the land of Sodom in that day of judgment than for that city." Pinapatungkol lang po dito ni Jesus yung mga cities na nag-reject sa gospel. Alam nyo ba't mas tolerable pa yung ginawa ng Sodom kaysa sa nag-reject? Yun, luwa na silang masama Kaya karapat dapat sila. Nung sinabi ito ng ating Panginoon na mas tolerable pa yung ginawa ng Sodom, nakakalungkot yun. Nakarating na sa inyo Nasa harap nyo na yung Misaya Ba't ayaw nyo pang tanggapin? Sila talagang willful. Kaya nga sa Matthew chapter 11 verse 23 to 24, ginamit niya ang Sodom bilang benchmark ng judgment para sa Capernaum. Ang sabi ng Matthew 11, 23 to 24, "And thou, Capernaum, which are exalted unto heaven, shall be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you, that it shall be more tolerable than the land of Sodom in the day of judgment than for thee." Diba? Nakakalungkot, Capernaum, na ikaw'y mapupunta pa doon. Kaya nung minention po ni Job ang Sodom, hindi po siya nag-i-introduce ng isang novel concept. He is invoking the most well-known, most feared, most universally recognized example of divine judgment in all of Jewish theology. Bawat tao sa kanyang audience, every Jewish believer, every false teacher, every confused Christian knew exactly what he meant. And the implication was clear. If God judged Sodom with eternal fire for sexual immorality, ang mga false teacher, they will judge too. No matter what is yung kanilang theology at yung kanilang definition ng grace. They were destined sa judgment. At ang application po nito, mga minamahal, is this. Sa umaga pong ito, tapusin lang po natin yung unang punto. The first warning is, do not trust in external religious privilege. Tayong mga naririto, wala pa mang false teacher sa atin. Huwag kayong magniwala o magtiwala sa external religious privilege na meron po tayo. Huwag kayong magtiwala na ligtas ang nanay mo, kaya baptist ka since birth. Hindi ganyan, mga kapatid. Huwag kang magtiwala na may ministry ka so that you were saved na. O di kayo baptize, nagte-take ng communion. Alam mo yung tono ng kanta na kinakanta natin. Alam mo yung mga theology natin, soteriology, ecclesiology, hamartology, and so on. O, mas marami ka pang verse na kabisado kaysa sa akin. None of that saves you. Visitors, huwag mong pagtiwalaan yung religion mo. Be with Christ today. Ang Israel, marami silang external privilege kaysa sa atin. Ganun pa man, they were destroyed. Kaya kung ang assurance po natin ay nakabuilt on anything other than that, we are building on sand. At yung judgment ay bubuhos katulad din sa atin. So, do not trust in external religious privilege,
Number 2, do not presume that your position exempts you from judgment. Now, let me say this, mga minamahal, sa kapwa ko pastor na nanonood ngayon, sa kapwa ko guro na nagtuturo ngayon, sa kapwa ko leaders na kasama ko ngayon, o sa bawat members na kasama ko ngayon, huwag nating i-assume that because sa ating position, safe tayo. Safe, hindi safe ba? Safe tayo. Ang false teacher, pinapalagay nila na ginagamit sila ng Diyos. Naglilingkod sila ng tapat. Meron silang authority. At kahit papaano ay ligtas sila sa mga bunga ng kasalanan. Sinabi ni Jude, they are not. Kung ang mga anghel nga eh. And listen, even the pastors, hindi kami exempted. Remember, may judgment seat of Christ. Every good and bad. Ngayon mo, Daniel, huhusgahan din pala ng Diyos pag sinisiraan ka ng talikuran. Accountable ako doon. Spiritual position is not spiritual protection. Remember that. Sexual immorality and moral rebellion have eternal consequences. Third warning. Nandito tayo sa culture na kung saan sex muna bago marriage. Don't do that, Christians. Don't do that. Preserve your body. At ano sasabihin nila? Pampatiba yan. Di yan masama. Maintindihan ng Diyos yan. Lalaki ka lang na natutokso rin. Hindi yan excuse. Sa totoo lang, mga minamahal, grace does cover sin for the repentant. Pero ang biyaya does not cover the person who gives themselves over sin. So don't use grace as a license to sinful living. Ito ang ginawa ng Sodom, mga kapatid. Kaya alam nyo, church, sarado ko lang ang message natin this morning sa unang punto. At this message is hindi natin matatakasan. There is no exemption from the judgment of God. Not for the privilege, not for the supernatural, not for the ordinary. No one is exempt. Gayon din sa atin, mga minamahal. Ang tanging lugtas na lugar na tinatayuan natin ay ang position doon sa finished work ni Jesus Christ. Not faith plus work, not faith plus baptism, not faith plus church membership, not faith plus spiritual experience. Faith alone, o solo fide, in Christ alone, solus Christus, based on Scripture alone, sola Scriptura, and for the glory of God alone. That is the gospel, mga kapatid. That is the only hope for guilty sinners. My friend, kung wala ka pa kay Kristo ngayong umaga, now is the time for salvation. Church, this is the gospel. Content for it. Magkaiba ang atake sa pagdepensa. Huwag kang mananahimik. Ang pananahimik ay disobedience. Sinabi na contend eh. Tapos mananahimik ka lang, ay di sin yun against the word. At iyan ang panawagan po sa atin ni Jude. Hindi ito bagong mensahe. The same message you have always known, I will put you in remembrance, though ye once knew this. You know this, church, mga minamahal, alam na natin to, church. The question is, will you live like these people? Be discerning, mga kapatid, sa mga apostate. And number 1, the apostates are marked by rebellion against God. Number 2, apostates are marked by rejection of God's authority. At mamayang hapon po natin tatalakayan ang ikalawang punto. The apostates are marked by rejection of God's authority.
Masumayo tayong lahat at manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. At sa unang punto pa lang ay napaalalahanan na po kami ng tatlong example na biblical history. At Panginoon, kayo po ang siyang manguna po sa amin na kami bilang ligtas ay maging discerning po kami sa mga katuruan na lumalabas. At wag po namin to basta yakapin. At Panginoon, dalangin ko po sa mga oras po na ito na kayo po ang siyang pumotekta sa iyong mga anak. At sa mga bisita po namin na hindi pa nakakilala sa iyo, patuloy mo silang kausapin. That the gospel ay hindi yung maging baptist sila. Yung gospel ay hindi yung gumawa sila ng mabuting bagay o sarili ng katuwiran. That the gospel is ikaw ay nabuhay, namatay, nilibing at nabuhay muli para sa kabayaran ng aming kasalanan. Kaya sa mga kasama namin sa online na bisita, speak to them, O Lord. You speak to them. At sa aming naririto, Panginoon, nawa ay patuloy po naming i-content ang pananampalataya na meron po kami. Salamat po, Panginoon, sa paalalang ito about sa historical figures na natalakay po namin. Patunay nga na sila po yung mga privileged na malapit sa trono, pero sila ay nahulog pa rin. Ingatan mo kami, Panginoon, sa mga false teachers, Panginoon, na naglilipana. At higit sa lahat, ingatan mo rin ang gospel na idineposito po sa amin. Salamat po na marami, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. And let us sing doxology. Ang Ama ay papurihan, Anak Espiritong banal, ng mga tao't nilalang, at ng tala sa kalangitan. Amen. Salamat po. Tuwitin po natin ang Song of Christmas. Awitin po natin, Who is on the Lord's side? Ready, sing. Who is on the Lord's side? Who will serve the King? Who will be his helpers? Others live to bring. Who will leave the world's side? Who will face the foe? Who is on the Lord's side? Who will go?
Jude 24:25, now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Manalangin tayo. O Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at muli ay kayo po ang siyang naitaas po namin sa aming kalagitnaan. Salamat sa paalala ng iyong salita at maging buhay-buhay po sa amin ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen at Amen. Maraming salamat po mga minamahal sa mga kasama po natin sa online.